Sa mga unang oras ng Marso 11, 2012, narinig ng mga gwardyang Amerikano sa Campo Belambi ang mga putok ng baril na umalingaw-ngaw sa gabi. Sa mga sumunod na oras, nagpatuloy ang mga putok ng baril sa pagitan ng mga pagitan. Sa mga sumunod na araw, natuklasan na 16 na sibilyang Afghan, kabilang ang mga bata, ang pinaslang nung gabing yon sa distrito ng Pansaway sa Kandahar Province, Afghanistan ni United States Staff Sergeant Robert Bales. Ang karumal-dumal na pagpapakita ng karahasan at takot ay makikilala bilang Kandahar Massacre at si Bales ay makukulong agad matapos niyang umamin at mag-plead guilty sa lahat ng kaso. Si Bales ay may asawang ama ng 2 at may magandang rekord sa militar. Kahit sumali siya sa ilang maliit na away ng sibilyan, walang palatandaan sa buhay niya na kaya niyang gawin ang ganitong kalupit na krimen. Inilarawan siya bilang ordinaryong tao na sinusubukang gawin ng tama. Siya ay popular noong kabataan at masaya siyang tumulong sa nangangailangan. Kaya ano ang nangyari kay Robert Bales na nagtulak sa kanya para piliin ang landas ng pagkawasak na ito? Sa dokumentaryong ito, nilalayon naming sagutin ang tanong na ito at iba pa habang tinatalakay ang kwento ni Robert Bales at ang Kandahar Massacre. Si Robert Bales ay ipinanganak noong Hunyo 30, 1973 sa Norwood, isang suburb ng Cincinnati, Ohio. Bunso sa 5 magkakapatid, ang mga bata ay tumira kasama magulang sa bahay ng Bales, isang 2 palapag na ladrilyong bahay na kilala sa lugar kahit lumipat na ang pamilya. Ayon sa lahat, ang pamilya Bales ay kilala at iginagalang sa kanilang komunidad. Bilang isang binatilyo, inilarawan si Bales bilang madaldal, matalino, magalang at aktibo. Hindi siya naging abala para sa mga kaibigan, palaging gumawa ng tamang desisyon at hinahangaan ng mga bata sa kapitbahayan. Si Bales ay isang kilalang binata noong kanyang kabataan na mahilig sa iba't ibang gawain, kabilang na ang sports at teatro. Naglaro siya bilang middle linebacker sa football team ng paaralan, kilala sa lakas kahit hindi siya malaki. Sa kanyang huling taon sa paaralan, maayos na inalis si Bales sa posisyon para palitan ng bagong estudyante. Kahit may karapatan si Bales mainis sa desisyon ng coach, tinanggap niya ito at nagbigay pa ng tips sa bagong miyembro para sa bagong papel niya. Ang estudyanteng ito, na kilala bilang Mark Edwards, ay naglaro sa National Football League mula 1997 hanggang 2005. Napansin ng biografo ni Edwards na nakuha ni Bales ang ideya sa sitwasyong iyon na mas makakabuti si Mark para sa team. Kinilala ni Edwards si Bales sa pagtulong para siya'y gumaling bilang manlalaro. Kinilala niya si Bob Bales sa pagtuturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pamumuno at kung paano harapin ang isang sitwasyon na hindi pabor sa iyo. Sa yearbook, nilagdaan ni Bales ang football team photo bilang Doom. Ayon sa dati niyang punong guro, isa siya sa mga batang natatandaan mo, tunay na extrovert. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Bales sa College of Mount St. Joseph mula 1971 hanggang 1972. Noong 1973, nag-enroll siya sa Ohio State University kung saan nagsimula siyang mag-aral ng economics. Gayunpaman, noong 1976, bigla siyang umalis nang hindi nakapagtapos. Hindi malinaw kung bakit hindi na siya bumalik upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Ayon sa isang artikulo ng New York Times noong 2012, hindi alam ang mga detalye ng buhay ni Bales sa mga sumunod na taon. Sabi ng mga kaibigan, matapos umalis sa universidad, nagtrabaho siya sa financial services sa Columbia, Ohio bago lumipat sa Florida at nagtayo ng investment business kasama ang kapatid at dating kakampi sa football na si Mark Edwards. Ang Spartina Investments ay nakabase sa Doral, Florida, kung saan nagrenta ng opisina ang 3 malapit sa Miami International Airport. Ayon sa mga reporter, noong Marso 2012, wala nang palatandaan na aktibo pa ang negosyo at natuklasan na ito ay binuwag ng Estado noong 2000 matapos hindi makapagsumite ng taunang ulat ang kumpanya sa tamang oras.
Ayon sa tagapagsalita ni Mark Edwards, maikli at limitado lang ang ugnayang pangnegosyo na natapos dahil sa puwersa ng merkado at ibang issue. Sa isang artikulo ng Business Week, mas maraming detalye ang ibinigay. Sinimulan ni Bales ang kanyang karera sa pamumuhunan noong 1996 sa parehong taon na siya ay umalis sa universidad at lumipat sa Florida. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho siya sa 5 magkaibang kumpanya na lahat ay magkakaugnay, nagbabahagi ng mga empleyado at opisina. Ayon sa tala, rehistrado si Bales na magbenta ng pamumuhunan sa mga kumpanyang ito. Di nagtagal, si Bales at ang Michael Patterson Incorporated ay inakusahan ng pagkakasangkot sa mapanlinlang na aktibidad sa seguridad. May reklamo laban kay Bales sa ilegal na kalakalan, ngunit giit niya na si Michael Patterson, ang kanyang amo, ang responsable sa mga transaksyong naganap matapos niyang umalis sa kumpanya. Sabi ni Bales, sinabi ni Patterson sa matandang kliyente na siya ang bahala sa kanila. Noong 2012, ipinagbawal si Patterson na makipagtransaksyon ng security sa Ohio ayon sa mga record. Noong 2003 sina Patterson at Bales ay pinatawan ng $1 at 500,000 na hatol sa arbitrasyon, kung saan si Bales ay kinasuhan ng palilinlang, hindi autorisadong kalakalan at paglabag sa responsibilidad. Hindi nakuha ng mag-asawa ang pera nila dahil walang naibigay si Bales at walang aksyon para bawiin ang lisensya niya bilang broker. Ayon sa Bloomberg, naloko ang mag-asawa ng mahigit $600,000 mula sa kanilang ipon sa pagre-retiro. Ang isa pang kumpanyang pinasukan ni Bale, ang Hamilton Share, ay tinaguriang pump and dump operation tulad ng iba pang lumitaw sa Florida noong 1990 dekada. Ang mga ahente ng bentahan ay nagbebenta ng murang stocks para tumaas ang presyo, kaya nila naibebenta ang sariling shares at kumikita ng malaki. Ang Hamilton Share ay kalaunan inakusahan ng pagwawalang bahala sa mga reklamo ng kliyente, pagbibigay ng maling impormasyon, pagkabigong i-regulate at i-verify ang mga kredensyal ng kanilang mga tauhan, at pagpiling wag bantayan ang sarili nilang mga broker. Noong 1990, nagbenta si Hamilton Share ng murang stock ng kumpanyang gumagawa ng medical device na nahuling nagbebenta sa black market at naniningil ng sobra sa gobyerno. Kinasuhan ng Hamilton Share at kalaunan ay nag-file ng proteksyon laban sa pagkabangkarot. Ang kaso laban sa kanila ay tuluyang ibinasura at kakaunti lamang ang nalalaman na detalye tungkol dito. Noong 2001, tatlong pangunahing tao ng kumpanya ang kinasuhan ng federal criminal fraud. Isa sa kanila ay 5 taon sa kulungan dahil sa mail fraud, habang ang dalawa pa ay 1 taon at 1 araw dahil sa sabwatan. Mapapansin, nang simula ng pag-aayos ng alitan kina Bales at matatandang kliyente na nag-akusa sa kanya ng pagsira ng ari-arian, wala na siya sa bansa. Noong huling 2001 matapos ang Setyembre 11 attacks, nagpasya si Bales na sumali sa militar at iniwan ang negosyo sa pamumuhunan. Sinabi niya na ang ika-11 ng Setyembre ang nag-inspire sa kanyang maglingkod sa bansa, pero iniisip ng ilang kaibigan na ayaw lang niyang makita ang kliyente niyang mawalan ng pera, kaya naghanap siya ng ibang paraan suportahan ang sarili. Napansin niyang nawalan siya ng direksyon at gana, kaya naghanap ng layuning magpapasigla sa kanya. Isang kapitbahay na nakakita kay Bales na lumaki ay nabahala sa desisyon nitong sumali sa militar at nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Sabi ng anak niyang humanga kay Bales mula bata, sumali si Bales dahil inaalagaan niya lahat. Naalala ni Mark Edwards, sinabi niya, kailangan kong itama ang isang bagay. Para sa kanya, ang pagsali sa militar at pakikipaglaban para sa bansa ay paraan ng pagbawi sa sarili. Nang sumali si Bales sa hukbong sandatahan sa edad na 27, agad siyang nakilalang malakas at kaaya-aya. Nirerespeto siya ng mga kasamahan dahil sa kanyang kalmado at maturity kahit sa gitna ng labanan. Ayon sa isang sundalong, kasama ni Bales sa Iraq noong 2007 siya ay mahusay na lider at sundalo. Pagkatapos ng basic training, naitalaga si Bales sa Fort Lewis, na yon ay Joint Base Lewis McChord, malapit sa Tacoma, Washington, kung saan sabik siyang madeploy. Mahigit 1 dekada ang kanyang karera na ginugol niya sa 2nd Batalyon, 2nd Infantry Regiment ng Stryker Brigade. Ngunit hindi naging madali para kay Bales mula rito. Noong 2002, inakusahan siya ng pananakit sa isang security guard sa Silver Dollar Casino sa Tacoma at kinasuhan siya dahil dito. Sabi ng abogadong kinuha niya noong 2012 matapos ang Kandahar Massacre, nagsimula ang karahasan matapos hindi magkaunawaan si Bales at isang babaeng customer sa kasino. Mga alauna na madaling araw noong Hulyo 14, 2002, umiinom siya sa casino bar at tinakot ang isang customer.
Nang pakiusapan siyang umalis, tumanggi siya kaya inihatid siya palabas. Inatake niya ang gwardiya gamit ang takeb ng basurahan at sinuntok sa dibdib. Matapos ang insidente, kinasuhan si Bales ng misdemeanor. Ipinagtanggol niya ang sarili sa korte, nagbayad ng 300 na multa at sumailalim sa 20 oras ng anger management counseling na natapos niya. Noong 2003 nakilala ni Bales si Kerry Primo sa bar. Sumayaw at naglandian sila buong gabi. Ngunit sinabi niyang ide-deploy siya sa Iraq sa loob ng 1 buwan. Una niyang naisip na umiwas sa romansa at naalala niya, gusto mo ng taong laging nandyan pero may kakaiba kaming koneksyon. Inilarawan niya si Bales na masigla at sabik na gustong ibahagi kay Kerry ang natutunan niya sa buhay militar, digmaan at paano ito isinasagawa. Kahit ipinadala si Bales sa Iraq noong Nobyembre, nagpatuloy ang komunikasyon nila at mas naging seryoso ang kanilang relasyon sa kabila ng distansya. Si Kerry ay kilala ng mga kapitbahay bilang masugid na siklista na hindi masyadong palakaibigan at isang vlogger ng mga recipe ng cookies at paborito niya. Mga libro at buhay asawa ng sundalo sa vlog niya. Ang unang deployment ni Bales ay puno ng barilan ayon sa ulat habang ang bansa ay lalong nagkagulo. Ikinuwento niya kalaunan ang biyahe at ang kanyang unang malaking enkwentro na naganap sa Mosul kay Brendan Vaughan, isang manunulat para sa GQ. Bagaman siya ay isang masinop at handang opisyal na nakilala kalaunan dahil sa kakayahan niyang makilala ang mga kalaban mula sa mga hindi kasali, naranasan niyang maging labis na nalilito sa kanyang unang pagsabak sa kaguluhan ng digmaan. Sa unang laban mo, di mo man aminin, pero parang nagpapaputo ka kahit saan dahil sa takot at adrenaline. Totoo ito, pero kalaunan nawawala rin. Sa pagkontrol ng paghinga, kumakalma ka. Alam mo na ang nangyayari at tinitingnan mo, naranasan at nagawa mo na. Pero ang unang engkwentro mo sa putukan ay talagang malaking bagay. Minsan siya ang nagmamaneho ng kanilang armored vehicle na ang Striker, pero mas madalas si Bales ang leader ng gun team sa combat patrol. Umuwi si Bales mula sa kanyang unang deployment noong Nobyembre 2004 at makalipas ang 5 buwan, pinakasala niya si Kerry. Nagkaroon sila ng 2 anak. Kahit may mga pagbabago sa personal niyang buhay, tumanggi si Bales magbakasyon sa trabaho. Patuloy siyang naghanda para sa susunod na deployment, nananatili sa base ng mahigit 12 oras bawat araw. Naalala ni Kerry na ilang gabi siya nagigising mula sa masamang panaginip na natatakot na baka may pumasok sa bahay nila. Laging alerto, agad tumatalon mula sa kama si Bales, dala ang baril at iniikot ang bahay, pati na ang labas at paligid ng bakuran. Akala ni Kerry noon, likas lang kay Bales ang maging tapat na asawa at sundalo. Sa pagbalik tanaw, naisip ni Kerry kung dito nagsimula ang paranoia ni Bales dahil madalas siyang wala sa bahay. Napansin din niyang mahilig uminom si Bales. Noong una, katuwaan lang ito kasama ang mga kaibigan at mukhang nag-e-enjoy siya. Pagbalik niya sa United States, nag-alala si Kerry na inumang ni Bales ang pag-inom para makayanan ang naranasan niyang matitinding pangyayari sa digmaan sa Iraq. Naalala niya, lalabas siya sa deck para magyose gaya ng nakasanayan nila sa Iraq. Makikinig siya ng musika, alam mong sinusubukan niyang harapin ang lahat ng nakita niya. Dagdag pa niya, kahit nilapitan at kinausap niya ito, alam niyang gusto nitong mapag-isa noon. Halata namang may mabigat siyang pinagdadaanan. Hindi talaga siya masyadong nagbubukas tungkol sa mga bagay na yon. Matapos maaresto noong 2012 lumitaw, sa record na matagal nang may problema si Bales sa alak. Noong 1900, naraan siyam naput, 8 nakatanggap siya ng citation sa Florida dahil sa pagdadala ng alak sa tabing dagat. Noong 2002, nagkaroon ng lasing na gulo kasama ang bodyguard sa Tacoma. Noong 2005, inaresto siya dahil sa lasing na pagmamaneho. Noong 2008, nasangkot siya sa isa pang lasing na gulo sa labas ng bowling alley at naiulat ding nakatulog siya habang nagmamaneho at tumaob ang sasakyan bago ito iwan at tumakbo sa gubat. May saksi na nakakita sa lalaking nakauniforme ng militar, duguan at kalbo na tumatakbo palayo sa pinangyarihan sa Sumner, Washington. Sa insidente sa bowling alley, napansin na labis na lasing si Bales. Inilarawan siyang paikaikang naglalakad, malabo ang mata, amoy alak at pananalita. Nilapitan niya ang babaeng kasama ang nobyo sa labas ng establishmento at sinabing maganda siya. Ikinuwento ng babae, hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa harapan niya. Sabi ng nobyo ko, mag-sorry ka sa kanya, bastos yun, hindi mo dapat ginawa.
At ang sumunod na nangyari, sinisipa na niya ang nobyo ko. Napabagsak niya ito sa lupa at sinimulan niyang bugbugin. Pagkatapos awatin ng mga guard ang gulo, lumapit ang mga kaibigan ni Bales at nakiusap sa babae na huwag magreklamo dahil sisirain daw nito ang buhay niya. Nagreklamo ang babae pero hindi kinasuhan si Bales dahil hindi malinaw ayon sa mga piskal kung sino ang nagpasimula ng gulo. Kinasuhan si Bales ng hit and run matapos tumaob ang kanyang sasakyan pero binigyan siya ng deferred na 12 buwang sentensya kapalit ng 200 at 50 na multa. Pagkatapos nito, ibinasura ang kaso. Ang ikalawang military tour ni Bales ay naganap mula Hunyo 2006 hanggang Setyembre 2007 noong ang bansa ay nasa gitna ng digmaang sibil sa pagitan ng Iraqi Security Forces at mga miyembro ng Soldiers of Heaven na inilarawan bilang isang apokaliptikong kultong Muslim. Sa labanan, 250 miyembro ng kulto, 25 miyembro ng Iraqi Security Forces at 2 sundalong Amerikano ang namatay. Sabi ni Bales sa Northwest Guardian, "Hindi pa ako naging mas proud maging bahagi ng unit na ito kaysa nung araw na iyon habang inaalala ang madugong labanan. Dahil sa simpleng dahilan na natiyak namin kung sino ang mga kalaban at sino ang mga hindi lumalaban. At pagkatapos noon, natuluman pa namin ang mga taong 3 o 4 na oras lang ang nakalipas ay sinusubukan kaming patayin." Tinukoy ni Bales ang mga bata at kababaihan na nagpagaling ng sugat matapos ang labanan. Dagdag niya, "Sa tingin ko, iyon ang tunay na kaibahan ng pagiging Amerikano at masamang tao, yung inilalagay ang pamilya sa panganib." Ayon kay Kerry, patuloy siyang ginambalan ng labanan kahit matagal na siyang nakauwi, lalo na ng isang sandaling hindi niya makalimutan. Ayon kay Kerry, nakita niya ang isang babae na may patay na sanggol sa kanyang bisig at balot ng kumot ang bata dahil malamig ang umaga. Isang sugat ang lalaki ang dumaan, nakita ang patay na sanggol at kinuha ang kumot ng babae para magpainit. Bukod sa trauma ni Bales, sa huling buwan ng kanyang tour, nagtagal siya sa Dora, isang lugar sa Baghdad na kilala sa kawalan ng batas, kaguluhan at karahasan. Naalala niya ang improvised explosive device na sumabog sa sasakyan na ikinamatay ng sundalo sa loob. Matindi ang eksena ayon kay Bales sa GQ. Sumabog ang improvised explosive device sa ilalim ng truck. Ang mga laman loob ng mga sundalo ay dumikit na lang sa mga gilid, alam mo na. Sa pagtatapos ng tour na ito, si Bales ay 34 na taong gulang at gusto na niyang umalis. May ilang ulat na nasugatan niya ang kanyang paa sa panahong ito, bagamat hindi malinaw kung paano, pero determinado siyang maging fit para sa serbisyo kahit ano paman. Na-promote siya bilang staff sergeant at napili para sa sniper training, kaya nagpasya siyang magtagal pa. Sinabi niyang pinagsisihan niya ang desisyong ito. Ang ikatlong deployment ni Bales noong 2009 hanggang 2010 na tumagal ng 10 buwan ay ayon sa mga ulat naging tahimik. Maintindihan na mag-enjoy si Bales sa maikling kapayapaan, lalo na't gusto na niyang umalis sa militar ilang taon nang nakalipas. Ayon sa ulat, sinabi niya sa mga kaibigan na nakakainip at walang kwenta ang deployment, reklamo niyang walang labanan. Sa panahong ito, nagsisimula ng magkaroon ng mga problemang pinansyal sina Bales at ang kanyang asawa. Ang mag-asawa ay nakatira noon sa isang bahay sa Auburn, isang lungsod sa pagitan ng Seattle at Tacoma na pagmamay-ari na ni Cali bago pa sila magkakilala. Pagsapit ng 2009, nahirapan na ang mag-asawa magbayad ng mortgage, nakaligtaan ng mahigit 17,000 na bayarin at may halos $200,000 utang sa bangko. Isang auction ang itinakda noong Oktubre 2009 kung saan nakalipat na ang mag-asawa pero ito ay naantala ng 3 beses at tuluyang kinansela noong unang bahagi ng 2010. Hindi malinaw kung bakit. Nang maaresto si Bales noong 2012-18 buwan nang walang nakatira at nakatiwangwang ang bahay. Napansin ng mga kapitbahay na pinabayaan ng mag-asawa ang ari-arian, marumi at kailangang ayusin. May isa pa silang ari-arian na binili noong 2005. Noong 2012, sinabi ni Cali sa real estate agent na gusto niyang ibenta ang bahay dahil kailangan nila ng pera. Ipinagbenta ang bahay sa halagang $229,000, $50,000 na mas mababa kaysa sa binayaran ng mag-asawa para dito. Pagkatapos ng ikatlong deployment ni Bales, humingi na siya ng tulong para sa kanyang mga problema tulad ng paranoia, hirap matulog, matinding sakit ng ulo, mainitin ng ulo at masamang relasyon sa alak. Isang doktor ng hukbo ang nag-diagnose sa kanya ng banayad na traumatic brain injury na maaring dulot ng pagkakabaligtad ng sasakyan dahil sa improvised explosive device o noong naglalaro siya ng football sa high school. Na-diagnose din si Bales na may post-traumatic stress disorder.
Katulad ng ibang sundalo, minamaliit niya ang post-traumatic stress disorder, ngunit dahil sa asawa at doktor niya, pumayag siyang magpatingin sa therapist. Sumuko si Bales pagkatapos lamang ng ilang sesyon dahil nainis siya na ang mga therapist na kanyang nakausap ay naniniwalang ang galit na nararamdaman niya ay isang maskara lamang para sa ibang bagay. Sinabi niya sa hukom ng hukbong sandatahan, "Naramdaman ko lang ang kahinaan habang pinag-uusapan ko ang emosyon ko. Sa amin, hindi ganun magsalita ang mga lalaki." Sinabi ko sa doktor ng post-traumatic stress disorder na okay na ako kaya pinayagan niya akong tumigil magpunta. Sa kabila ng mga bagong diagnosis na ito, noong Disyembre 2011 muling ipinadala si Bales. Noong gabi ng Marso 11, 2012 matapos ang shift niya, uminom si Bales ng 6 o 7 baso habang kasama ang ilang sundalo na nanood ng pelikula. Based sa investigasyon ng hukbong sandatahan matapos siyang maaresto, nag-alala siya buong gabi dahil hindi niya nakuha ang promosyon na magdadagdag sana ng 370 libra kada buwan para sa kanila ng asawa niya. Dahil sa problemang pinansyal nila, naging tensyonado ang mag-asawa at nag-aalala si Bales kung paano maapektuhan na hindi niya pagka-promote ang relasyon nila. Ipinahayag ni Bales ang kanyang galit noong gabing yon tungkol sa sundalong naputulan ng binti noong nakaraang araw at sa pamumuno ng Green Berets na pakiramdam niya ay kulang sa pagiging agresibo sa sunod-sunod na pag-atake ng Taliban sa mga tropang Amerikano. Bukod sa pag-inom ng alak, nagsimula na rin gumamit ng steroid si Bales ilang linggo nang nakalipas. Iniisip ng ilang sundalong na kakakilala sa kanya na ang kanyang mga pagputok ng galit kamakailan ay dahil sa stanazol sa kanyang katawan. Bago maghating gabi, pumasok si Bales sa kwarto at uminom ng maraming sleeping pills. Sa GQ, sinabi niya, "Pare, baka hindi pa ako natutulog mula Merkules. Gusto ko lang talagang makatulog nung gabing yon." Patuloy lang ako nag-iisip tungkol sa mga taong yon na gumagalaw sa labas tuwing gabi na may ginagawa. Palapit na sila sa base, papalapit sa aming pwesto, sinusubukan kaming patayin. Sigurado si Bales na may bagong planong atake ang Taliban. Bago matapos ang kanyang shift, inakala niyang may nakita siyang mga ilaw sa malayo na pinaniniwalaan niyang senyales mula sa mga rebelde sa nalalapit na pag-atake. Sinabi niya ang hinala niya sa gwardyang sumunod sa kanya, pero pakiramdam niya walang naniniwala. Dahil dito, naging paranoid siya at sigurado may masamang mangyayari, kaguluhan at karahasan. Hindi siya makatulog kahit may sleeping pills, kaya nilapit niya ang alalahanin sa sarhento ng Greenberry na namamahala sa infantry. Hindi nakuha ni Bales ang sagot na gusto niya. Naalala niyang parang binaliwala lang siya at sinabihang huwag makialam. Bumalik si Bales sa kama pero hindi pa rin makatulog. Bumangon siya, nagsuot ng combat gear at night vision goggles, kinuha ang armas at umalis ng base. Nakalusot siya dahil natutulog ang mga sundalong dapat sanay nagbabantay. Dumireto si Bales sa bahay na nakatatandang si Sayedjan sa Alakazay, kalahating milya ang layo. Wala si Sayedjan pero naroon ang pamilya niya. Ang asawa at 2 apo ay pinagsama sa isang kwarto, pinahiga sa sahig at pinatili roon. Habang nililinis ang kwarto, itinulak at inapakan ni Bales ang asawa ni Sayedjan kahit lumaban ito. Saka sinabi, kung may makipag-engkwentro sa'yo at hindi banta, itutulak mo sila tulad ng ginawa ko. Sa kabilang kwarto, natutulog ang pinsan ni Sayedjan. Binarel siya ni Bales nang malapitan matapos marinig ang pagtakas ng asawa at 2 apo. Hinabol sila ng sundalo, sinusundan ang kanilang mga sigaw habang tumatakbo papunta sa bahay ng kapitbahay. Sinubukan siyang atakihin ng isang aso kaya binaril ni Bales ang hayop at napatay ito. Kalaunan, ipinagtanggol ni Bales ang ginawa niya sa GQ at sinabing, hindi ito Amerika, hindi si Fido alagang aso ng pamilya, nandyan siya bilang babala sa paparating. Pagkatapos, nasalubong ni Bales si Nazir Mohammed na nabahala sa kaguluhan at binugbog siya. Habang umiiyak at tinatawag ng anak ang ama, binaril ng sundalo ang bata bago pinatay si Nazir. Sa kanyang panayam sa GQ, napahayag si Bales ng kaunting pagsisisi sa kanyang mga ginawa, lalo na tungkol sa pagbaril sa bata. Sinabi niya, mabilis lang ang naging reaksyon ko. Ayoko nito. Ayoko talaga. Araw-araw, palagi ko itong iniisip. Pagkatapos, sabi ni Bales, parang naka-autopilot na lang siya. May grupo ng mga babae at bata na tumakbo palayo sa dilim, sinusubukan takasan si Bales at ang ilaw sa kanyang baril. Dumating ang grupo sa bahay ng matandang lalaking natulog dahil sa gamot kahit may kaguluhan. Ginising siya at nagpasya siyang lumabas para mag-imbestiga sabay utos sa iba na magtago.
Pagkaharap ng lalaki kay Bales, binaril at napatay niya ito. Sa loob, pinatay ni Bales ang asawa ni Sayadyan, saka nagpaputok ng bala na tumama sa 4 na bata, 2 sa kanila ay tinamaan sa ulo pero nakaligtas. Sa pagtatangkang ipaliwanag ang kanyang ginawa, sinabi ni Bales kalaunan, "Sobrang galit ako sa mga lalaking ito, yung mga may-ari ng mga bahay, dahil inilalagay nila ang kanilang mga pamilya sa panganib ng ganoon. Hindi mo hahayaang tumakbo ang mga terorista sa bahay mo, duguan? Hindi mo hahayaang may mga taong tumakbo sa bahay mo para humingi ng tulong kung saan natutulog ang asawa at mga anak mo. Hindi mo talaga gagawin yon. Para sa akin, mahirap yon. Talagang mahirap intindihin yon. Kaya sinisi ko sila, pero sa mga babae at bata ko, nailabas ang galit ko. Sobrang galit ko noon." Kaunti na lang ang bala ni Bales kaya nagpasya siyang bumalik sa base ng 1:40 ng madaling araw. 30 minuto matapos magsimula ang masaker. Pagbalik niya sa base, sinabi raw niya sa isang sundalo na nakapatay siya ng ilang militar at babalik para tapusin ito. Kapansin-pansin, isa lang ang napatay ni Bales na halos tamang edad para sa militar. Naniniwala ang isa pang sundalo na naglalakad sa panaginip si Bales at sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero hindi siya tinantanan ni Bales hanggat hindi siya nangakong aalagaan ang asawa at mga anak nito, kaya sa huli ay pumayag na rin ang isa pang sundalo. Kinuha ni Bales ang sinturo ng granada launcher, ilang bala at lumabas ulit. Pumunta siya sa timog sa Najapien kung saan pumatay siya ng lalaki at tinakot ang asawa nito sa paglagay ng baril sa bibig ng anak nilang sanggol. Sa kabutihang palad, hindi nagpaputok si Bales. Umalis siya at sa kabilang bahay pinatay ang aso at binugbog at inapakan ang ilang miyembro ng pamilya. May miyembrong binukbok ng grabe kaya dumikit sa pader ang kaliwang buhok at balat niya. Matapos manakit, nilipat niya ang rifle sa burst fire at pinatay ang 8 tao sa kwarto. May mag-asawang buhay pa sa kabilang kwarto at pinatay rin sila matapos piliting humiga sa sahig na may mga patay nilang kamag-anak. Iniulat ng hukbong sandatahan na binhusan ni Bales ng kerosin ang mga bangkay at sinunog ang kwarto. Iginit ni Bales na hindi niya sinadya at aksidente lang niyang natumba ang lampara habang may pag-atake. Paglabas niya ng bahay, nasalubong niya si Shartarina, isang matandang babae. Binaril niya ito sa ulo dahil naubusan ng bala ang kanyang rifle, pero nabuhay pa rin si Shartarina. Ayon sa ulat ng militar, dinurog ni Bales ang bungo ni Shartarina gamit ang kanyang bota. Inapakan niya ito ng malakas kaya't nagkalat ang dugo sa mga pader ng bahay ng anak niya. Pagkatapos, binuhat niya si Shartarina at inilagay sa nasusunog na silid na may mga bangkay ng kanyang kamag-anak. Matapos ang massacre, sinabi ni Bales na doon na siya tinamaan. Sabi niya sa GQ, "Sa tingin ko, may punto talaga na. Alam mo yon, tatamaan ka sa ginawa mo. Ito na yon. Lahat ng pinaghirapan at minahal mo, sa loob lang ng ilang oras, nawasak na." Sinabi niya na tinutok niya ang baril sa bibig niya pero hindi niya kinaya, lalo na nang maalala ang mga anak niya. Sa Alicazay, desperadong humingi ng tulong ang mga residente ng baryo. Isang lalaki, ang anak ng biktimang si Mohamed Naim, ang nakakuha ng sasakyan kung saan isinakay niya ang mga sugatang nakaligtas at dinala sila sa mas malaking himpilan ng militar ng United States kung saan ginamot sila sa kanilang mga sugat. Nakaligtas ang isang binatilyong may tama ng bala sa ulo at isang dalagitang tinamaan sa singit at dibdib na tumangging magpagamot hanggat wala pa ang babaeng medic. Samantala, hinahanap ng mga sundalo sa Campo Belambay si Staff Sergeant Bales na nawawala. Bandang 4:47 ng umaga, bumalik siya sa base. Ang dalawang squad leader niya, kabilang si Sargento Jason McLaughlin, na una niyang sinabihan na nakapatay siya ng maraming lalaking edad militar, ay itinutok ang mga armas sa kanya. Kinuha kay Bales ang armas niya at isinuko siya sa Greenberry. Sa loob ng 8 oras si Bales ay napalipat-lipat sa malulungkot na pag-amin at mahihinang pagtutol sa investigasyon. Hindi siya sumagot kung kanino ang dugong nasa kanyang damit at nang ibigay ang laptop na hiningi niya, iniulat na binasag niya ito. Pagkatapos maaresto, inilipat si Bales palabas ng Afghanistan na labis na ikinagalit ng gobyerno at mga sibilyan na gustong managot siya sa kanyang mga krimen. Noong Marso 16, inilipad siya mula Kuwait papuntang Fort Leavenworth, Kansas, kung saan siya ay ikinulong mag-isa, ngunit pinapayagang lumabas ng selda para sa kalinisan at libangan. Pagkalipas ng 1 linggo, kinasuhan siya ng 17 bilang ng pagpatay 6 na tangkang pagpatay at 6 na pananakit.
Sinundan pa ito ng mga kaso ng steroid abuse, pag-inom ng alak at pagtatangkang sirain ng ebidensya. Ipinagtanggol ni John Henry Brown si Bales at agad sinabi na gusto na nitong umalis sa hukbo at tumanggi sa ika-4 na deployment. Ayon kay Brown, ipaglalaban niya na bumigay si Bayles sa matinding presyon ng huling deployment dahil sa kasaysayan ng issue sa pag-iisip at hindi siya nasa tamang ulirat ng gawin ng krimen. Isang neuropsychologist ang gumawa ng ulat tungkol kay Bales para sa depensa at sinabi, bahagi ng post-traumatic stress disorder ang dissociation. Pakiramdam ng tao na parang pinapanood niya ang sarili niya o parang nasa labas siya ng sarili niya. Hindi siya ang sarili niya. At tungkol sa pinsala sa ulo, wala pa tayong maraming pag-aaral tungkol doon. Pero maaring palalain ng pinsala sa ulo ang tendensang yon na mag-dissociate kapag nasa ilalim ng matinding stress. Kapansin-pansin, matagal nang may mga issue sa Fort Lewis o Joint Base Lewis McChord sa loob ng mga dekada at maraming alegasyon ang lumitaw sa paglipas ng mga taon. May kasaysayan na binababa ang diagnosis ng post-traumatic stress disorder ng mga sundalo sa mas magaan na karamdaman at patuloy silang ipinapadala sa deployment. Inakusahan din ang mga commander ng base na hindi binibigyan ng sapat na oras ang mga tropa para makabawi mula sa isang deployment bago sila ipadala muli sa panibago. Madalas ding kulang sa tauhan at kagamitan ang medical na unit ng base para tugunan ang maraming sundalong may trauma at problema sa kalusugan ng isip mula deployment. Bago ang masakar sa Kandahar, may ilang sundalo sa base na sangkot sa mabibigat na krimen. Noong Abril 2011, isang sundalo ang pumatay sa asawa at anak bago magpakamatay, habang 4 na miyembro ng ika-5 Striker Brigade Ikalawang Infantry Division ay nahatulan sa pagpatay sa 3 sibilyang Afghan. Noong Enero 2012, may park ranger na napatay. Sa 2 insidente, may mga sundalong kinasuhan sa pag-waterboard ng sarili nilang anak. Sabi ng Executive Director ng kalapit na Resource Center para sa mga veterano nung massacre, hindi ito gawa ng suwail na sundalo. Ang Joint Base Lewis McChord ay suwel na base na may seryosong problema sa pamumuno. Si Dr. Stephen Xenakis, isang psychiatrist at retiradong brigadier general, ay nagpayag din ng kaparehong saloobin tungkol sa kaso. Naniniwala siyang si Bales ay sumasalamin sa mas malawak na problema, na ang mga sundalong sobrang trabaho matapos mahigit 1 dekada ng labanan ay hindi nabibigyan ng tamang pisikal o mental na pangangalaga ng militar. Dagdag pa niya, nais ng hukbong sandatahan na palabasin na ang mga sundalong gumagawa ng krimen ay individual na pasaway lang, pero hindi ito totoo. Nalaman agad ng abogado ni Bales na hindi epektibo ang kanyang estratehiya. Ang kapalaran ng kanyang kliyente ay nakasalalay sa sistemang panghustisya ng militar at duda niyang paniniwalaan ng 6 na military juror ang depensa ukol sa mental health o pananagutan ng militar sa nangyari noong Marso 11, 2012. Hinimok niya si Bales na umamin kapalit ng hindi na itutuloy ang parusang kamatayan. Sa huli, ito rin ang napagkasunduan matapos ang ilang buwang pag-uusap. Noong Hunyo 2013, umamin si Bales sa 16 na kaso ng pagpatay 6, natangkang pagpatay at 7 pananakit gamit ang mapanganib na sandata at hinatulan siyang makulong habang buhay na walang parol. Ibinaba siya sa pinakamababang ranggo, tinanggalan ng karangalan at inalisan ng sahod at benepisyo. Humingi ng tawad si Bales kay dating Pangulong Donald Trump noong 2020 pero hindi siya pinatawad. Kasalukuyan siyang nakakulong sa United States Disciplinary Barracks sa Fort Leavenworth, Kansas. Noong 2015 tinatapos ni Bales ang kanyang degree at nagsasanay magtrabaho sa barbershop ng kulungan kung saan siya kumikita ng $1 kada oras sa paggupit ng buhok ng kapwa bilanggo. Nagsimunang sumunod siya sa Kristyanismo matapos mabinyagan. Matapos maaresto, inilipat sa kampo ng militar ang kanyang pamilya para makaiwas sa media. Sa paggawa ng dokumentaryong ito, mukhang kasal pa rin si Kerry kay Bales. Noong 2015, dinadala pa rin niya ang mga bata sa ama nila hanggat kaya. Ayon kay Bales, naghahanap siya ng mga Taliban noong gabing yon, ngunit inamin niyang maaring wala siya sa tamang pag-iisip at naguguluhan pa rin siya hanggang ngayon. Madalas niyang sabihin gusto niyang humingi ng tawad sa mga kasamahan at squad na pinaniniwalaan niyang binigo niya noong gabing yon. Ngunit tila hindi pa siya humihingi ng paumanhin sa mga biktima kahit gaano kaliit. Nakipag-ugnayan si Brendan Vaughn ng GQ sa ilang biktima para sa kanyang artikulo tungkol kay Bales. Isang binatilyong survivor na tinamaan ng bala sa 2 hita ay naglalakad gamit ang tungkod. Natatakot siyang hindi na makahanap ng mapapangasawa dahil sa kanyang kapansanan.
Ang kanyang kapatid na babae na tinamaan ng bala sa ulo at halos hindi tumutugon matapos ang massacre ay halos hindi na magamit ang kanyang braso at binti. Si Muhammad Wazir na nawala ng 11 kaanak kabilang ang 6 sa 7 niyang anak, asawa at ina ay lumipat sa Kandahar at nagbukas ng tindahan. Ang mga nakaligtas sa karumaldumal na krimen ay binigyan ng tig $10,000 bawat isa habang tig $50,000 naman ang ibinigay sa mga pamilya ng mga namatay. Matapos maaresto, nagpadala ang mga kapwa-sundalo ng liham kay Bales at sa kanyang mga abogado, inilalarawan siyang isang taong matapos ang 10 taon sa militar at nasaksihan ng karahasan sa mga kasama ay nilamon ng kadiliman. Nahihirapan pa rin si Bales ipaliwanag ang ginawa niya maliban sa pagsasabing nag-autopilot siya at nawala ang malasakit sa mga hindi Amerikano. Pagkatapos makulong, sumulat siya sa opisyal ng hukbo sa Joint Base Lewis McChord para humingi ng mas magaan na sentensya. Sabi niya, nilamon ng digmaan ang isipan ko. Nagtanim ako ng digmaan at galit sa halos 10 taon at inani ko ang karahasan. Pagkatapos ng 2 taon sa kulungan, naunawaan ko na ang akala kong normal ay malayo pala sa pagiging normal. Sa konklusyon niya kung bakit ginawa ang mga pag-atake, isinulat niya, naiintindihan ko na ngayon na walang dahilan. Mayroon lang sakit